Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amir po Japan, Kaban Pisces. This reading is for you. Tingnan natin yung full moon reading. Sino nakakaalala ng reading ko na June 1 to 15? Kung naaalala niyo yun, di ba nagbigay ako sa inyo ng warning? Di ba? Ang sabi ko is sa June 8, 9, or sa iba is kalapit na araw, 7 or 10, na magkakaroon ng, there's a trigger when it comes to a relationship, magkakaroon ng mga misunderstanding, may mga ma-encounter kayo na toxic behavior, narcissist, kumbaga, mga wala sa katwiran, lagi dapat siya yung tama, mapanglinglang, mapagpanggap, di nakikita yung sarili. Yan, iba is mangloloko, kumbaga mali ka, siya lang ang tama, kumbaga ipipilit niya na mali ka talaga. Ito yung mga tao na yung mga sarado yung utak, kumbaga. No, maaari nagkaroon ng mga conflict or pagtatalo. Ako na-encounter ko siya, di ba ang sabi ko sa inyo is mas piliin niyo yung sarili niyo alone, kumbaga. Yun nga lang, ako kasi, pinili ko naman yung sarili ko, pero it happened talaga. Ang ano lang talaga is yung ating patient, no? Kumbaga nag-patient din kasi ako nung time na yun, kaya medyo naging okay naman din. Kumbaga hindi ko na lang din talaga as in pinatulan sarili natin. Di ba sabi ko sa inyo is, if your emotion is high, intelligent is low. Nakakabobo. Pag natalo ko talaga ng emotions mo, hindi ka na makapag-iisip. Di ba? Kaya, sana is hindi kayo naging ganun, no? Yun, kung naka-encounter kayo katulad ko, i-comment nyo lang dyan sa ibaba, no? Kasi ako na-encounter ko talaga siya kahit anong pilit kong pag-iwas na sinundan ako. Sabay ganun. Yun. Tingnan natin na iyong full moon reading. Pisces. Maaaring ito isa vice versa ha. Sa iba is nangyari na to, sa iba mangyayari para sa mga susunod na araw. Pisces. Show me, show me. Show me, show me. Energy reading tayo. Kung hindi mo naman energy, huwag mo nalang ipilit. Pero kung gusto mo ng warning sign, hindi negative, para makaiwas ka. Diba? Na hindi, kumbaga, kung alam mo yung warning sign kasi, alam mo paano magkaroon ng positivity in your life. Pero kung alam mo naman ng dapat mong gawin, maaaring itong reading na to is not for you. At kung gusto mo lang talaga makarinig ng mga positivity, hindi ito para sa iyo. Kasi ako nang bibigay talaga ako ng warning sign para makaiwas din kayo sa mga scam, mga mangloloko, mga ganyan-ganyan. No? Okay, sa nakikita ko sa iyo dito, you're stuck. No? Or someone is stuck. Tandaan nyo, palagi tayong vice versa. May mga decision making ako na nakikita sa iyo. Maaring na dito ka sitwasyon mo na gusto mo na mag-iba ng direction. May mga gusto kang pagpasyahan this time. Naililito ka sa iyong tinatahak. Kumbaga, you have a two-path. Maaring ganun. Hindi mo alam kung saan ka patungo. May mga gusto kang marating o may mga plano ka na gusto mong aksyonan this time. Gusto mo nang abandonahin, kumbaga handin yung sitwasyon na you want to going to a new situation, new direction in life. Yun nga lang is you are stuck. Kumbaga, you're holding back to change to your best version this time, sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo. Stuck ka talaga as in. Maaring on and off yung action mo, o maaring naghihintay ka ng sign, no? O nahando yung mga dissatisfaction. Yung iba dito nakakaramdam kayo na pagka-boring, no? And iba talaga dito, you're feeling trapped, stuck, or may mga frustration, pain, napopokus ka sa painful situation sa iba sa inyo. Baka yung mga nakaraan na, sa mga naganap na encounter nyo, baka doon kayo na nafo-focus. Kung ano mang sitwasyon yan, no? Ay, anak, yung iPad natin. Yan na nakikita ko sa iyo. May mga lungkot din ako nakikita sa iyo. Kumbaga may mga negative thought happen sa buhay mo. May mga gusto ka nang gawin no? Sa nakikita ko, pero stuck ka. Tandaan mo, the choices is always available sa iyo. Kung i-release mo ito sa sarili mo, mag-escape ka at ilalaya mo yung sarili mo, magiging dasan. Sabihin, magkakaroon naman din ng enlightenment sa inyo, sa iba sa inyo. Mag-trust ka lang din sa intuition mo, sa nakikita ko dito, at makinig ka lang din sa payo ng ibang tao. No? Ay anak, sorry.
Excuse me, anak. Tingnan natin. Ay, ano ba yun? Ano po to, universe? Okay, ano pong kasunod? Okay, so nakikita ko sa iyo dito, Pisces, may mga bagay na gusto mo na clarity, no? May mga bagay na gusto mo na talagang desisyonan this time, pero napanghinaan ka ng loob, no? Nandito yung situation na kung nasaan ka man ngayon, kung ano man yung sitwasyon mo, you try to make it balance pa rin yung meron ka sa ngayon, no? Binabalanse mo siya, or you need, no? Andito rin yung sitwasyon na maaaring nagkakaroon ka ng pag-a-analyze, maaaring nahandin yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng progressing in a situation, Pisces, mahandin yung sitwasyon na may mga iisipin ka na gusto mong itama or i-correct or actionan o desisyonan this time sa nakikita ko sa dito. You need to continue lang din sa direction to find your goal. Nahandito rin yung situation na magkaroon ka ng strategy or talagang i-analyze mo or i-progress mo yung mga bagay na gusto mong maganap o mangyari sa buhay mo. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Kailangan mo rin, sometimes din kailangan mo rin speak out kung may tao na gusto mong sabihan o may kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong sa ibang tao, no? Kung kinakailangan dito. Yun. May nakikita ako dito na tao na sinungaling, tao na sinasabi niya hindi kanya kaibigan, or hindi yung siguro galit siya. Yun na nakikita ko dito. Tao na moody. I hope hindi ikaw yung nagiging moody, no? Siguro iba moody, nagiging moody type. May taong moody, handin yung din yung sitwasyon na unfaithful, liar, manipulative, makasarili. Mayroon ako nakikita na maaring may tao rin dito na pinag-uusapan ka, no? Maaring sa kasama mo sa trabaho, o kaya kung sino man itong tao na to na ayaw niyang makipag-cooperate sa'yo or hindi siya willing to cooperate sa'yo. Kumaga hindi siya kasi nakikinig. Or vice versa tayo, ha? Yun. Tao na masungit. Tao na may nakikita akong bully, no? May nakikita ako na mainitin ang ulo or hot temper. Ang nakikita ko dito, yun ang nakita ko. Sana hindi ikaw ito. Sa iba naman sa inyo is, andito yung sitwasyon na gusto nyong magkaroon ng investment, no? Kung gusto niyo magkaroon ng investment, huwag kang mapanghinaan ng loob. Kung kailangan mo talaga na humingi ng tulong sa iba, humingi ka ng tulong, no? So nakita ko dito. Kung gusto mo talaga ng business, o ano yung idea na gusto mong gawin, project, investment, about ba yan sa pagkain, kung ano mang investment, about ba yan sa lupa, sa bahay, o ano man yung investment na gusto mo or project man yan, kung ano may idea mo, you need to pursue. There's a victory and success happen. May mga gusto ka kasi i-create sa iba sa inyo, no? Yung iba dito, pagkakaperahan kasi ito nakita ko. Kumbaga, try mo, kasi nakikita ko dito is, magiging maganda naman daw siya, ang kalalabasan. As long as hindi ka, as long magpapanghihinaan ka kasi, as long hindi ka nag-action, hindi talaga siya mangyayari, di ba? Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko is, siguro iba gusto ng bagong trabaho, ganyan, gusto ng bagong situation, mga ganyan sa nakita ko sa iba. Sa iba sa inyo is may papasok na pera, baka sahod mo yun, pero may papasok na pera sa inyo. Okay. Ang nakikita ko sa we have the Two of Cups. Maaaring ikaw ito or someone kasi may isang vice versa. Anak! Ang hingin na anak ko. Okay, so nakita ko sa dito, may tao na someone want to commit. Someone want to commit. Gusto niya ng new beginning gusto niya ng new beginning sa'yo, sa nakikita ko dito, no? Gusto niya ng
Gusto niya ng new beginning sa'yo. Ang nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko rin, gusto niyang ma-fix yung situation. Ang nakikita ko, siguro, karelasyon mo to sa iba sa inyo, or kapatid mo, o ano man yan, nakakonect sa'yo. Yun, may taong want to fix sa nakikita ko dito. Kumbaga, maaaring nagkaroon ng mga conflict, yang gusto niya ng union, gusto niya ng harmony. Maaaring iba sa inyo is mahalagang tao ito. Ito is mahalagang tao sa inyo. As in, malapit to sa puso mo or malapit sa iyo. No? Maaaring anak mo, maaaring, kasi may bata rin dito, maaaring, there's a foundation, no? Sa nakita ko dito. Yun, maaaring ikaw ito or siya. Yun, something want to fix and start a new beginning. Hindi yung manifestation, kumbaga sa iba. Sa iba, manifesting niya or manifestation mo na sana magkaayos na kami, sana ganito, sana ganyan, sana ganyan. Nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng mga puot o galit, no? Hindi may mga uncontrolled situation happen. Maaring this is the past sa iba. May mga sitwasyon ako nakikita dito na may tao nga na gusto ng harmony, gusto niya ng union sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng mga deep wound, nagkaroon ng mga battle situations sa nakikita ko dito. May tao rin ako nakikita na nagmamatigas or matigas na tao, no? Parang wala siyang ginagawa or yung parang siguro tinitingnan ka lang niya or maaari ikaw ito, ganyan. May mga sitwasyon na nalalack of direction ka, lalo na kung kung sa trabaho or sa relationship to, nalalack of direction or someone. May struggle kasi ako nakikita. Iba naman sa inyo, makakaramdam kayo ng katamaran. Yan, medyo tatamarin ka. Halimbawa, may gusto kang umpisahan o may mga gusto kang puntahan. Ganyan, medyo, ay, wag na lang. Dito na lang ako, ganyan. Kaysa naman umalis ka, kaysa lumipat ka ng trabaho. May mga ganun sitwasyon. And may mga sitwasyon na nawawalan ka ng interest or someone is walang interest sa'yo. Parang ganun ang nakikita ko sa iba. Pero kuhanin mo lang yung sa'yo doon, ha. Yun ang nakita ko. Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Rowdy, Pisces, Cancer, Scorpio. Pero meron din kasi tayong, Capricorn. Oo, yun, ang meron dito. Ay, meron dito tayong yun, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, tsaka Wands, Sagittarius, Aries, Leo. Yan, ang nakita ko dito. Kung relationship yan, Or maaring yung iba sa inyo, may mga gusto kayong, iba dito kasal o relationship. Maaring iba sa inyo, ang nakikita ko dito, kung may mga gusto kayo ipagawa na sasakyan, di ba? Yan. Baka gusto niyo gumawa ng sasakyan, magpagawa ng sasakyan, vehicles, kahit anong basta may gulong. O kaya hindi yung sitwasyon na bumili. Maaring bibili ka, mga ganong sitwasyon. Baka may papagawa ka. Magician, Strength and Magician. Pwede explain nyo po sa akin to, universe. Meron ka daw didesisyonan at may pupukusan kang bago this time. May new beginning sa'yo, Pisces. As in, meron. Kumbaga, andito yung situation na may wish come true ka na makakamit or you have a manifestation. Pero nakikita ko dito, there's a fortunate outcome situation ako na nakikita sa'yo. Or maybe you manifesting something. No? Sa iba dito, manifestation to. Sa iba dito is magkakaroon ng bagong simula, magkakaroon ng bagong fufukusan, or there's a new beginning ng happiness o beautiful situation or togetherness with someone o ng buhay mo. Ganyan, sa sarili mo. Yun ang nakikita ko dito. No? Maaring may tao dito na maaring ikaw or someone is gagawin niya yung lahat
sa family. Gagawin niya yung lahat sa relasyon na ito sa nakikita ko dito. Handin yung, alam mo yun, handin yung kindness nitong tao na to, no? Pero alam mo, sa nakita ko sa kanya, siguro minsan ano siya, may pagka-cold, pero ang nakita ko, napaka very caring niya sa relationship na to. Family man to o relasyon, yun ang nakita ko. May cold situation lang siyang tingnan, pero care siya. Maaring a part of the family, karelasyon mo, or maaring ikaw ito. Yun ang nakikita ko dito. Kala mo lang cold, pero hindi. Kumbaga, hindi yung pagiging hot and cold situation siguro nito. Meron tayong Leo, syempre. Pisces, Cancer, Scorpio. Aray ko, si Magician is nahandito. Ibig sabihin nahandito lahat. Anak, kinakagat mo si mami. Dito, sa taas. Luga. Magkakaroon ng union, no? Magkakaroon ng union. Maaari magkakaroon ng pagkikita ng pamilya. Ganyan. May tao rin ding makikipag-usap sa'yo. Siguro kung iba sa inyo, meron kayong bagong makikilala. No? Maaari itong tao na to is iba kayo ng language sa nakikita ko dito. Maaaring taga-ibang bansa siya or ikaw taga-ibang bansa. Ibig sabihin, either siya is, kung sa Pilipino siya, meron siyang lahi na Bulakenyo, Bulakenya, Bisaya, ganyan. Diba? O kung sa ibang bansa naman siya, yung language ay English, mga ganyan. Pero may ibang language akong nakikita dito. No? Yun. So, iba siya may bago kayo makikilala. Mabait yung makikilala. Sa yung mga new person, bagong tao, mabait siya sa nakikita ko dito. Uy, Inday naman, oh. Alam mo ba yung anak ko, napakasigla. Grabe. Sobra. Ano pa ito, universe? Uy. Ano to? Ano? Okay. Ibig sabihin may umalis pala, no? May umalis. Ako nakikita dito. Kumbaga, kung meron kang karelasyon, o basta someone's umalis, or ikaw umalis, or siya yung umalis. Ganyan. Kumbaga nagkaroon ng breakup, or hindi man siya, or kasi may family rin tayo. Sa iba dito, family related. Sa iba dito, trabaho related. Sa iba dito is lovers related, no? Nagkaroon ng paghihiwalay, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Nagkaroon ng mga puot o matinding galit, maybe this is the past, kasi nagkaroon ng pagiging makasarili ang isa. May mga tao or may tao na hindi kayo nag-same page, kumbaga conflict, kawalan ng pagkakaisa, hindi nagkasundo, kumbaga sa nakikita ko dito. Andun yung mga disappointment, andun yung sadness, andito rin yung sitwasyon na for being a single, you are very contento. Kumbaga, kontento ka kasi you are keep moving to reach your goal this time. Kaya focus ka sa trabaho mo, focus ka sa goal mo this time sa iba sa inyo. Maaaring iba sa inyo is nagkakaroon na talaga ng new path. Kumbaga, there's a new path situation happen when yung mga, you enjoy the reward of your success because sa effort na ginawa mo, baka nagkaroon ka na ng level up when it comes sa trabaho mo. Sa iba sa inyo, medyo more, there's a recognition situation. Maaring mas marami makakakilala sa'yo, o kaya is kung artista ka, YouTuber, TikTok, or marami makakapansin ng ability mo this time. You will become a center of attention sa iba sa inyo. Kahanin mo lang yung sa'yo doon. Kumaga may mga achievement ako nakikita sa'yo. Siguro sa iba sa inyo is you are more on focusing to yourself. Sa nakita ko ito, kung nagkaroon man ng paghihiwalayan or nagkaroon man ng hindi magandang situation in the past ngayon, and you are now focusing sa goal mo this time sa nakikita ko dito, at maaaring nahanap mo na yung sarili mo, no, sa iba sa inyo. Yun. May achievement kayo Kumbaga, dito na rin yung pagbabalik ng strength, confident, and pride nyo dito sa nakita ko dito. May mga tao na willing to support you, no, Pisces, dito sa nakita ko dito. Tingnan natin.
Okay. Okay, yung iba sa inyo, ang nakikita ko dito ay you are patiently waiting with something into your life, kumbaga, sa iba sa inyo. Maring this time is meron ka na mga ile-let go, you're leaving behind with something, or andun yung sitwasyon na you are moving on na talaga. Mas more kan nagiging wiser this time, or you need to be wiser and stronger this time. Sa nakikita ko, ito na rin sitwasyon na kailangan mo ng renewal or development sa sarili mo, no? Sinasabi dito. Iba dito is, maaaring nag-iisip kayo ng travel or may travel, lakad or travel. Maaaring within the 6 days, 6 hours, 6 days, 6 weeks, or 6 months man yan, nangyari na or mangyayari pa lang. Maaaring you thinking about doon pero magulo pa yung isip mo. Sa nakikita ko ito, mag-trust ka lang sa intuition mo, no? Kung gusto mo talaga yon, why not? Minsan okay lang din mag-vacation. Pero nasa sa inyo yon, no? Andun din yung sitwasyon na, yun nga, meron kayong mga daydreaming, fantasizing, yan. May mga wishful thinking situation. Pero sinasabi dito is, you need to trust sa intuition mo to make a decisions, right? Be patient lang to make a choices para hindi mag-mess mga bagay na yun o mga gusto mong ma-develop, gusto mong gawin na idea, opportunity man yan. O kung baga, this is para sa iyo rin kasi ito no, sa nakikita ko dito. Huwag ka lang maguluhan, no? Kung may mga bagay na idea, opportunity na gusto mong gawin mo. Diba? Minsan lang ang buhay. Minsan lang ang buhay. Yun na nakita ko ito. Siyempre, whatever holding you back sa nakaraan, kailangan mo na talaga na i-let go yun. Yun na nakita ko. Release all the baggage. Sinasabi rin dito, this is a time na mag-focus ka sa sarili mo and tandaan mo you are worthy, no? Pahalagahan at mahalin mo rin yung sarili mo. This time, sa nakikita ko dito, kung ano yung mga bagay na hindi nagpapahalaga sa'yo, hayaan mo lang sila. Kumbaga, kaya nga sila bagay sa likuran mo, di ba? Yun, moving forward. Or maaring din naman yung iba sa inyo is may taong umiiwas sa inyo or iniiwasan ka. Ay, baliktad. Ay, tama ba? Umiiwas kayo or iniiwasan kanya. Yun, vice versa. Baliktad ako magsalita. Uy, merong mag-aaya sa'yo. Maaaring aayain ka ng kaibigan mo. No? Kumbaga, andito yung halimbawa, uy, alis naman tayo, ganyan. Mag-chill-chill tayo, ganyan. Ang nakikita ko dito. May mga creativity, someone want to share something, or hindi yung sitwasyon na may mga pupuntahan gathering, kainan, chill-chill, celebration, ganyan. O andito yung sitwasyon na may joy, kumbaga, no? Sa nakikita ko dito. Pero may offer kasi. Hindi ko lang alam kung sasama ka or hindi. Yan, maaaring makareceive ka ng text message or ikaw magte-text, pero handin yung thinking mo. Sasama ba ako o hindi? Ganito ba? May mga ganun sitwasyon ako nakikita dito. Maaaring magaganap within the 3 or 4. Yan, 4 days, 4 weeks man yan, oras man yan, nangyari na o mangyayari pa lang yan, or months. Yun ang nakikita ko dito. Meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, and Aquarius, Gemini, and Libra. Yun ang nakikita ko dito. Yan, baka may mga pupuntahan kayo. Diba? Baka may mga gathering, pregnancy, or marriage, celebration, mga ganyan. There's a happiness, kumbaga. May mga tao dito na ikaw and siya, ganun, is they giving you love and support. Kumbaga, kung this is a family related, ganun din ang nakikita ko dito na nagkakaroon sa iba sa inyo ng frustration when it comes sa family mo. Sa iba ha, hindi kay lahat, or sa friend, or sa anak mo man yan. Maaring ganun sa iba, no? Nagkakaroon ka ng frustration and you are stuck. Kumbaga, ano yung sitwasyon na kahit alokin mo siya, inire-reject ka niya, kausapin mo siya, nire-reject ka niya. Hindi yung hindi pag-under, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga,
Pero winihan din pa, tuloy-tuloy pa rin naman yung pagmamahal at suporta mo sa kanila. Yun nga lang sila is tikom at nagbubulag-bulagan when it comes sa'yo, sa nakikita ko dito. Kumbaga, medyo may frustration ako na nakikita, and then maring ikaw or someone is stuck, trap, or andun yung sitwasyon na may mahigpit, may paghihigpit ako nakikita, or yung sitwasyon na nalilito ka, ganyan, or someone, parang, ayain ko ba siya? Wag na lang. Mukhang di naman niya, ako, mukhang i-reject dyan lang ako, yung mga ganong sitwasyon. Relationship man yan, ha? Kung dito rin kasi nagkaroon ng mga rejection, nagkaroon ng mga you feeling stuck, mga dissatisfaction happen sa buhay mo. Pero alam mo sinasabi dito ni universe, kaya sabi ko sa iyo mag-trust ka sa intuition mo. Si universe daw is always giving you or offering you, no? Opportunity, love life man yan, or opportunity na maaring pinapadaan niya ito sa dreams mo, maaring inassign, no? Or maaring into your intuition na maaring hindi mo lang napapansin. You always rejected or not willing to let go ka lang sa interest mo ngayon, or may mga pinupukusan ka lang talaga sa ngayon. Kaya medyo nare-reject mo yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun. Kumbaga siguro sinasabi niya, this time kailangan mo na mag-action, kailangan mo na mag-forward, you need to be aware, kailangan sa is motivation, ba't hindi ka nakikinig sa akin, nagpapaista ka dyan, mga ganun, ganyan. May mga ganun sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Kumbaga may mga bagay na nagkakaroon ka ng on and off, or you're waiting for a sign talaga. Pero binibigay naman sa iyo yung sign, maaari may mga repeating numbers ka na nakikita, kaso binabaliwala mo, di ba? With a song, ganyan, o kaya sinasabi ng kakilala mo, kaibigan mo, nakakarinig ka ng mga sign doon. Mag-focus kayo sa sign. Ano pa mangyayari? Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, sa iba sa inyo is merong good news. May good news siya. Ibig sabihin ay, if this is a lovers, magkakaroon ka ng choices sa buhay mo. No? Maaring mayroon kang choices with comes to love, pero huwag kang magmadali, ha? Kasi may twarating na love. Huwag kang magmadali. Ang mag-trust ka lang sa intuition mo, kung sino yung tao na pagbibigyan mo ng pagmamahal mo, syempre. Or sinasabi rin dito na kung sino yung tao na kung sino yung magiging responsable sa'yo, yun ang gawin mo, no? Huwag ka magmadali. Mag-trust ka talaga sa intuition mo. And also, sa nakita ko dito ay may good news ka eh. Good news, achievement, fulfillment. Yan ang nakikita ko dito. May tao kang tutulungan? May tao kang tutulungan o may taong hihingi sa'yo ng tulong? Sana wag pera, no? Sana wag pera, syempre. Pero nasa inyo yun. Syempre, pera nyo naman yan. May tao dito na gusto kanya kausapin. O gusto mo siyang kausapin. Kaso magulo yung isip niya dito. Pero gusto niya mag-apology, no? Gusto niya humingi ng apology, or handin yung tao na to is curious sa sayo, sa nakikita ko dito. Pero hindi ko nakikita yung action niya. Pero gusto niya ng new beginning, or gusto niya ng happiness sa'yo. There's a love situation kasi ako nakikita dito. Sa iba sa inyo, may bata ako nakikita dito. Dalawa anak mo? Kung iba dito may anak ka, iba wala naman. May travel ka? Yun ang nakikita ko. May nagmamatsyag sa'yo, or ikaw ang nagmamatsyag. May mga sneaky person. May gustong humingi ng tawad or forgiveness. Yun ang nakikita ko dito. Andito lahat. Ay, hindi wala dito lahat. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Mari makakalasi pa ng text message or communication. Or ikaw yan.
Congrats sa may good news ha, dito. Siguro may good news is within the 1 day, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month. Magbilang kayo after this month, ganyan. May mga achievement, happiness, fulfillment, situation happen sa buhay mo. Kumbaga may mga kasiyahan, no? May saya kang mararamdaman. Baka may magbabayad na ng utang, di ba? Or maybe you will receive a gift sa iba sa inyo, or magbibigay ka ng gift, vice versa. Makaka-receive ka or ikaw ang magbibigay. Sa nakita ko, yes, there's a new beginning. Kumbaga nandito yung, ay, may problema ka sa pera? O nandito yung may problema kayo sa trabaho? Tingnan ko nga. Kung nagkakaroon ka ng, Kung nagkakaroon ka ng hardship this time, ang nakikita ko dito is mailelet ko muna siya eh. Kumbaga mayroong isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na. May isang sitwasyon sa buhay mo na babalik ka sa simula or magre-resetting. May pagre-resetting ako nakikita dito. No? Maaaring may taong kakausap sa'yo about money. Halimbawa, tulad ng sabi ko yung utang, di ba? Ibig sabihin, naka-paid na siya ng utang, ganyan. Halimbawa ko lang yan. Yan ang nakikita ko dito. Or, handito yung tao na to is, kasi may beginning ka eh. Ibig sabihin, may magtatapos sa buhay mo dito. And you will be stable. Yan, may tao rin kakausap sa'yo, a mother figure. Related to a money din ito sa nakikita ko. Maaaring kasamahan mo siya sa trabaho or kapatid mo siya, kasi may lalaki din ako nakikita dito. Kapatid or magulang. Stable tong tao na to eh. Siguro may business siya or stable or maaring itong tao na to eh nagkaroon na siya ng income, 'di ba? Kaya nakita kong stable kasi in the past medyo may problema siya sa financial. Aquarius, Gemini, Libra. And then Taurus, Virgo, Capricorn. Yun. Ito lang nakikita ko. Yun lang ang element. Pero kung ano mang element ka, kasi energy lang to eh. Yun ang nakikita ko dito. May tao kang susuportahan or someone na bibigyan mo ng advice o may susuportahan ka. Or siya ang magsusuporta sa'yo, vice versa. Tingnan niyo natin. Iba dito, magulang nyo to eh. Sabi dito is the Fool and the Fool, oh. Magkakaroon ng new beginning sa'yo. As in. Ibig sabihin, sa iba rin sa inyo is magkakaroon kayo ng mga bagong kakilala, yung mga bagong connection. Iba dito is pagsisimula ng business, ganyan. Sa iba sa inyo, bagong trabaho, ganyan, sa iba sa inyo. Mga new connection din, ako nakita, may 3 hanggang 4 na tao ang magkakaroon ng partnership, dealing, cooperation. There's a recognition din ako nakikita, o baka may makikipag-usap sa'yo. Ganyan. May mga collaboration kasi. Teamwork sa iba. O may mga bagay na kailangan mo nang umpisahang muli, may mga ganung bagay. Panimulang muli, simulan na, may mga ganung sitwasyon. Kasi dalawa yung the Fool mo, no? Iba sa inyo is you are taking to the higher path sa buhay mo kasi the Fool is the Fool. Ibig sabihin, handun na yung leap of faith, handun yung paglaya sa isang sitwasyon, handito na rin yung bagong simula ng trust mo sa sarili mo or to someone, lakas ng loob, and kumbaga, a fresh start happen sa buhay mo. Kumbaga, may mga hardship na magtatapos, struggle, sadness, ganyan. Arigatou namaste, God bless.